Hindi, Tata Selo. Oo, ng desisyon ko. Beses, sandali! Sa umpisa, ilan lamang ang tao sa bakuran ng munisipyo. Ngunit sa paglipas ng oras, pagkalat ng balitang pagpatay kay Kabesang Tano, dumami ang tao sa harap ng bahay pamahalaan. Nagkaroon ng kaguluhan at siksikan habang naghahangad ang bawat isa na makalapit sa staked. Hindi dapat ito mapabayaan.
Kailangan natin malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Kabesang Tano. Ang araw ay bumubugso sa atin, gaya ng bigat ng kawalan ng katarungan. Kaisa tayo at itaguyod ang ating karapatan. Pakalmahin ninyong inyong mga sarili mga kababayan. Naririnig namin ang inyong mga hinaing. Aayusin natin to sa mabuting paraan. Walang kasinungalingan pa. Kailangan natin ng aksyon, mga kasama. Lumapit tayo sa state at iparinig ang ating mga peska. Tama yan, Linda. Umilos tayo at bumoses. Halina at magkaisa. Si Tata Selo ay nasa loob ng istakid. Mahigpit na hawak ang rehas. May sugat sa noo at luha sa mata. Kupas ang damit. May sira sa siko at paypay. At may bahid ng putik ang kanyang yari sa supot ng asin. Harap niya ang isang babaeng magbubukid na nakalusot mula sa pulis sa kaguluhan. Totoo ba, Tata Selo? Binabawi niya po ang aking saka. Hindi ko mapaniwalaan, Tata Selo. Talagang hindi ko mapaniwalaan. Si Tata Selo ay humahaplos-haplos sa mabilis na tuyo ng dugo sa kanyang noo. Sa harap niya, malapit sa stakid, itinutulak ng mga pulis ang mga tao na nais makita siya. Mainit ang araw, walang hangin at may alikabok sa kanilang paligid. Bakit niya babawiin ang aking saka? Dinaya ko na ba siya sa partihan? Tinuso ko na ba siya? Siya ang may-ari ng lupang sinasakahan ko ngayon. Hindi ba kaya maraming nagagalit sa akin? Ay dahil sa ayaw kong magpamigay ng aking isang pinag-anihan? Hindi pa rin umaalis sa harap ng staked si Tata Selo. Nakahawak pa rin siya sa rehas. Nakatingin siya sa labas, ngunit wala siyang sino mang tinitingnan. Ang binatang anak ng mayamang proprietaryo sa San Roque ay tila hindi nakakaramdam sa dami ng tao at sa harap ng staked. Mataas, maputi, may salamin na may kulay at nakapamaywang habang naninigarilyo. Hindi mo na sana tinaga si Kabesa. Binabawi niya po ang aking saka. Saan na po ako pupunta kung wala na akong saka? Hindi ka tuwiran yan para tagayin mo si Kabesa. Ari niya ang lupang sinasaka mo. Kung gusto niya palisin, papalis ka niya anumang oras. Sa isang komplikadong lugar sa bayan, si Tata Selo, isang magulang na nangangarap mabawi ang dating lupang kanilang pamilya, ay tumulog sa opisina ni Kabesang Tano. Nakatapat si Tata Selo sa maliit na mesa ng presidente, may pangarap sa kanyang mga mata. Alkalde, alam niyo ba dati sa amin ang lupaing ito? Naisanla ko lang ang lupaing ito dahil may sakit ang asawa ko. Ngayon at na-embargo pa ni Kabesa. Tata Selo, bakit ba gusto mong buuin ang lupa? Hindi ba mas makakabuti kung ibenta mo na lang? Alkalde, pangarap ko po ulit magsaka. Kaya ko pa naman po magsaka kahit ako'y matanda na. Base sa pagsasadula ni Tata Selo, biglang dumating ang Kabesa, isang taong may mata sa kapangyarihan sa bayan at may-ari ng lupaing iyon. Tata Selo, huwag ka na magdamdam. Kailangan kong lupang ito para sa proyektong itatayo ko dito. Umalis ka na lang at maghanap ng ibang lupa. Besa, kung maaari lang huwag mo muna akong palusin dito. Kaya ko pa naman magsaka. Ako'y matanda na pero malakas pa. Hindi, Tata Selo. Buo ng desisyon ko. Besa, sandali!
Hawak ang rehas, napalingon si Tata Selo at nakita ang isang batang magbubukid malapit sa stake. Ngumiti si Tata Selo. Nakakakita ng pag-asa sa mukha ng batang ito. Ang bata ay may malaking sombrerong balanggot, nakangangalang halas sa mga pisig at bintik, at may sukbit na lilit. Wala na nga kayo mapupuntahan, Tata Selo. Patay po ba? Saan po ang taga? Ang bata ay nagtatanong ukol sa maglalabing-pitong taong anak ni Tata Selo na ulila sa ina. Ang makalawa, bumalik sa bahay si Saling na nagsilbing katulong pinakabesang Tano. Bagamat itinanghal na reyna sa pesta ng mga magbubukid noong nakaraang taon, hindi pumayag si Tata Selo. Paano po niyan si Saling? Mas pinatindi ni Tata Selo ang paghawak sa rehas. Hindi pa siya nakakausap ng alkalde. Dumating ito kasama ang hepe ng mga pulis. Ang mga tao ay nagagawan at nagsiksikan, pawisang-pawisan. Itinaas ng hepe ang kanyang dalawang kamay upang mapatahimik ang kaguluhan. Sumulpot ang malaking hepe at biglang pumagitna. Hepe! Saan po ba tinamaan? Sa bibig po ba? Manahimik ang lahat! Lintik na matandang yan. Inutusan ng alkalde na ilabas si Tata Selo mula sa estake at dalhin sa kanyang opisina. 2 pulis ang umagapay kay Tata Selo. Kumukupas at umiiling na putol na nagbubugnot na alkalde. Lumunok si Tata Selo. Nang muli siyang tumingin sa presidente, may nakasungaw na luha sa kanyang malalabo na inaaninaw na mata. Paano nga ba nangyari, Tata Selo? Binabawi niya po ang aming saka, Presidente. Mabibilangguan yung Tata Selo. Ayoko po umalis doon, Presidente. Dati pong amin yung lupain na yun. Na isang lalang po kaya po na embargo. Alam ko na yung Tata Selo. Tama na yung Tata Selo. Saan mo tinaga ang kabesa? Ako po naman, Presidente, ay malakas pa. Makatwiran po bang paalisin ako dun, Presidente? Ako po ay malakas pa, Presidente. Tinaga mo na nun? Wala ba doon? Parang nilahinaran mo sa akin. Tata Selo, ang inyong anak, nakabesa raw. Tinatanong ka? Umuwi na po si Saling, Presidente. Kailan, Tata Selo? Kamakalawa lang po ng umaga, Presidente. Di ba't pinakatulong siya doon? Bakit siya umuwi, Tata Selo? May sakit po siya. Napatay mo pala ang kabesa? Si Kabesa kasi na nagrekomenda kay Chip eh. Binabawi niya po ang aking saka. Tinungkod niya po ako ng tinungkod. Dadalhin ka siguro sa kabesera at doon kay kukulong. At habang buhay siguro na pagkakakulong ang ipapataw sa iyo. Patayin niya na rin ako, Presidente. Alas 2 ng hapon, dumating ang anak ni Tata Selo. Nakita ang lugmok na ama. Mahigpit na hinahawakan ang rehas. Malakas na magulhol. Tinawag si Saling ng alkalde. Sa pagdaan ng oras, dumating ang anak ni Tata Selo
dumating na ang anak ni Tata Selo. Ama, Di ka na dapat na parito sa ling. ngunit ama, Di ba may sakit ka sa ling? May sakit ka. ngunit ama, hindi ko kayang makita ka nagkakaganyan. Ngunit sa ling, anak. Alam nila may sakit ka. Ngunit ama, paano na ako? Paano na ako? Ikaw na lang natitira sa akin. Ikaw na lang yung bumubuhay sa akin. Paano na ako, ama? Umuwi ka na sa ling. Ngunit ama, gusto ko manatili dito. Gusto ko makasama ka. Bayaan mo na, anak. Bayaan mo na. Umuwi ka na. Anak, umuwi ka na. Huwag ka nang magsasabi. Makalaunan, ito'y magsisilbing isang malupit na tagpo ng pag-asa at pag-ayos sa bayan. Magtulungan tayo upang mabigyan ng katarungan ang lahat ng kahinaan ng lipunan. Nalutan nga ng basang sako, hindi nga halata. Ang anak dumating daw. Sabi nga nila, si Saling daw na kila Mayor. Alam niyo ba? Kinabog kagabi. Bakit niya babawin ang aking saka? Tata Selo, yayain mo sa Saling. Umuwi na kayo. Tinatalakay sa kwento ang pagsasamantala at pang-aabuso ng mga proprietaryo at may-ari ng mga lupa sa mga mahihirap na kasama o mga nangungupahan ng lupa. Tinatalakay rin dito kung paano ipinaglaban ng isang mahirap na magsasaka ang karapatan sa kamay ng mga makapangyarihan. Inilalarawan din dito ang paglabag ng mga nasa katungkulan sa karapatang pantao ng mga mahina. Ang mensahe na nais pabatid ng may akda sa atin ay dapat nating malaman kung paano nating kontrolin ang ating emosyon. Hindi dapat tayo magpadala sa anumang galit dahil maaaring makagawa tayo ng mga bagay na tiyak na ating pagsisisihan sa huli. Kung may problema man na dapat harapin ay lagi nating tandaan na lahat ng ito ay may payapang paraan sa pag-aksyon at ang dahas ay hindi kailanman magiging solusyon.